Look at you, Lanel. Serbedera ka na pala ngayon. Anong nangyari sa pagiging cum laude mo? Tanong ni Eliza na may katuwaan sa mukha na sinipat si Lanel mula ulo hanggang paa. Kung hindi ka umalis sa amin, baka hindi pa ganito ang buhay mo. At least may matitirahan ka at may makakain 3 beses isang araw. I bet sa ganitong trabaho ay nahihirapan kang kumain, lalo pat nagre-renta ka lang. May mga tao namang napatingin sa gawin nila. Oh, bakit wala ka masabi? Dahil totoo ang sinabi ni Sis? Sabat pa ni Eliana. Siguro ay nandito ka upang makakuha ng mapapangasawang mayaman. Kasi yun lang ang choice mo para mawala sa kahirapan mo. At tumawa ang dalaga. Hindi na umimik si Lanel at nagpatuloy pa sa ginagawa at dinedma ang mga ito. Aba, akala mo kung sino hindi magsalita ah. Nako Lanel ah, wala kang ang utang na loob. After kang pag-aralin ni Mommy, umalis ka? Ang kapal din ng apog mo, no? Patuloy pa ni Eliza na medyo naiinis na. Kaya nilapitan nito ni Eliza at kinuha ang isang plate ng kare-kare sa isang mesa. Kinakausap ka, harapin mo kami. Aba, kung akala mo kung sino ka man. Binuhos ni Eliza ang laman ng plate kay Lanel at sinabing, Oops, nadulas sa kamay ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang kupad-kupad mo talaga. Singal ni Eliza kay Lanel nang matagalan siya sa pamamalansya ng dress na susuotin ng dalawa niyang pinsan. May test pa siya sa araw na iyon sa major subject niya at hindi siya nakapag-study dahil gabi na nang matapos siyang maglaban ng mga damit ng kambal niyang pinsan. Kung maaari lang siyang umalis, ngunit mahalaga sa kanyang makapagtapos ng pag-aaral. Ang tita Rosa niya ang guardian niya at may hawak ng perang naiwan ng magulang niya para sa kanyang pag-aaral. Kung hindi lang namatay ang magulang niya, hindi siya magtitiis ng ganon. Parehong doktor ang magulang ni Lanel at parehong medical aid workers. 2 taon siya noong iniwan siya ng mga magulang sa kanyang lola Ellie, na ina naman ng amang si Alberto Sandoval. Ngunit hindi na muling nakabalik ng binomba ang hotel kung saan nagsistay ang ilang medical staff worker sa Baghdad. That killed 22 people, including her parents. Masakit para kay Lanel ang nangyari noong sinabi ng lola niyang dahilan ng 7 taon na siya. Nang mag-6 na taon na siya ay namatay naman ang kanyang lola Ellie. At napunta siya sa nag-iisang kamag-anak ng kanyang ina, ang kanyang tita Rosa. Akala ni Ellie ay magiging maayos ang paninirahan niya sa pamilyang Roque, ngunit hindi niya inaasahan ang pagmamaltrato ng 2 pinsan niya na kambal. Eliza and Eliana hated her that she did not understand why. Wala naman siyang ginawa sa dalawa. Naging mabait siya sa mga ito. Kaedaran niya ang 2. Tinitiis ni Lanel ang ginagawa ng mga kambal niya para lamang makapagtapos sa pag-aaral. Konting tiis na lamang ay makakapagtapos na siya. Hinablot ni Eliza ang damit sa kanya at tinapon iyan sa sahig bago inapak-apakan. Hindi ba't sabi ko magmadali ka? Anong oras na oh? Malilate na kami. Dumating si Eliana na papasok sa kwarto at pumangit ang mukha na makita si Lanel at biglang hinablot ang buhok ni Lanel na nakatali kaya napaigtad siya sa ginawa ni Eliana. Ang tamad-tamad mo kasi. Nakalimutan mo bang kailangan namin ng damit ng 6:00? O ano? 5:00 na. Galit na sabi ni Eliana na kahit anong pilit ni Lanel na itanggal ang kamay nito sa buhok ay hinigpitan pa ng pinsan. Tama na, Ana. Sorry, nakaidlip ako. Pagmamakaawa pa ni Lanel na naluluha sa sobrang sakit na ginagawa nito. Hinila ni Eliana ang buhok ni Lanel bago binitawan. Napahawak pa siya sa kanyang anit na naluluha. Alam mo naman na ayaw namin na hinihintay. Umalis ka na nga. Nakakatribida ka. Inisasabi ni Eliana. Nakasimangot si Eliza na nakahalukip-kip. Huwag mong kalimutan na dalhin yung mga pagkain namin mamaya. Makakaisa ka na naman sa amin. Nagmamadaling umalis si Lanel na pinapahid ng luha. Hindi niya magawang masabi sa tita Rosa niya ang ginagawa ng 2 anak. Alam naman niyang lalong magagalit ang kambal kapag magsusumbong siya at mas lalo pa siyang sasaktan ng mga ito.
Pumunta si Lanelle sa kusina at inihanda ang baon ng dalawa. May klase pa siya sa 7 at mukhang malilate na naman siya. Kinakabahan siya kung paano niya sasagutin ang test mamaya. Ayaw niyang bumagsak. Kaya kinuha niya ang notes. Nagsa-study siya habang nagluluto. Nang marinig niyang yapak ng pinsan niya na papalapit sa kusina, ay mabilis niyang tinago ang notes sa ilalim ng kanyang suot na pulang makuspaw na shirt na sinusuot pa noong buhay pa ang lola ni Ellie na hanggang ngayon ay hindi niya na magawang humingi ng pera para sa gamit niya. Sinasabi ng tita niya na ang pera ay sapat lang para sa pag-aaral niya. Kaya inihanda niya na ang breakfast sa table bago pa makapasok ang kambal sa loob. Umupo sila at kumain. Anong sabi ni Jude? Tanong ni Eliana sa kambal na napatigil sa pagkain. Wala siyang sinabi, pero sana akong kunin yung partner sa college ball. Nakangiting tumingin si Eliza sa kambal. Teka, umamin na ba sa'yo si Jude? Usisa pa ni Eliana. Kilala nila ang pinag-uusapan ng kambal. Isa siyang varsity player ng university at captain din. Sikat ang lalaki at may fans club pa ito dahil hindi lamang magaling sa laro, gwapo rin ang lalaki. Matangkad at laging nasasali sa mga pageant at inuuwi ang korona. Tsaka kaibigan ng pamilya Roque at Davidson dahil magkaibigan ang ama ng kambal na si Alvin at ang ama ni Jude na si Michael. Ngunit dahil sa sakit na cancer ay namatay ng maaga ang ama ni Tita Rosa niya at nagbago ang dating mayaman na estado ng mga ito sa middle class na status. Kahit ganoon, ay dumadalaw pa rin ang pamilya ni Jude kasama ito sa bahay ng kanyang tita. Kadalasan ay family dinner. Mabait si Jude. Nagustuhan ni Lanelle sa lalaki ay palakaibigan nito. Kinakausap nga siya nito sa tuwing siya ay magdadala ng pagkain ngunit pinagbabawalan siya ng mga kambal ng sumunod na family dinner. Hindi ka nararapat mag-serve sa kanila, Lanelle. You are just nothing. Sabi ni Eliza kay Lanelle during family dinner at mismong sa Eliza ang nag-serve simula noon sa tuwing bumibisita ang Davidson. Kumislap ang mga mata ni Eliza na sabing, soon, nahihiya lang talagang umamin si Jude sa akin. Naku, baka nga. Umamin ka na kaya sa kanya? Suhestyon naman ni Eliana. No, I'll wait for him to confess. Tumingin si Eliana kay Lanelle na nakatayo sa may sink. Pakitimpla ng kape. Bilis! Kaagad na ginawa ni Lanelle na walang imik at ibinigay dito. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap. Hindi magawang umalis ni Lanelle dahil hindi sinabi ng mga ito. Late na nga siya sa subject ng araw na yon at muntika na siyang hindi bigyan ng test paper dahil late siya. Sa huli ay naawa ang professor ng kinausap ni Lanelle. Nang matapos ang subject na yon ay nagmamadaling pumunta si Lanelle sa cafeteria kung nasaan ang kambal ay naghihintay sa kanya dahil may papasagutan sa kanya sa mga assignments nito. Ayan, sagutin mo yan. Bigay ni Eliza sa notebook sa kanya. Kinuha naman niya ni Lanelle. Ibibigay ko sa inyo after lunch. Oo na, mamayang lunch. Sabi pa ng dalawa. Bigla namang may lumapit na isang student kay Lanelle. Hindi ba ikaw si Miss Sandoval? Matangkad ang lalaki at may itsura. Nagtatakang tiningnan naman ni Lanelle ang lalaki. Opo, bakit? I'm Matthew de los Reyes. Lahat ng kamay nito kay Lanelle na tiningnan lang iyon. Biglang lumapit ang dalawang lalaki at 3 babae sa gawin nila. Siya bang sinasabi mo, Matt? Tanong ng babaeng naka-blonde, nangingiti-ngiti. Ang kambal ay nagtataka sa nangyari na napatayo na rin. Sino yan, Lanelle? Tanong ni Eliana. Oo, Eva. Siyang sinasabi ko sa'yo. Matalino na. Maganda pa. Naging kagrupo ko sa PE. Sagot ng lalaki. Napagtanto ni Lanelle na isa ito sa mga groupmates sa last reporting sa PE last week. Sino sila? Tanong noong Michael kay Lanelle na sumulyap sa 2 pinsan niya. Mga pinsan ko. Sagot pa ni Lanelle. Hindi alam bakit kinakausap siya ng lalaki dahil tapos naman ang reporting nila noong 1 week at wala na silang grupo na magkasama. Gulat naman ang nakarehistro sa mukha ng Michael at mga kasamahan nito. Wow, pinsan mo?
Napasabi ng isa sa mga babae na may eyeglasses. Akala ko katulong mo na nag-aaral dito. Nakita kita nung isang araw kasama ang mama mo nung palabas ka sa registrar's office. Iyon ang araw na inutusan siya ng tita Rosa niya na i-enroll ang mga anak at sinamahan siya dahil ito ang magbabayad sa bayarin. Nawala ang mukha ng kambal sa narinig. Anong sinasabi mo? Katulong? Na-o-offend na sagot naman ni Eliza. Anong kasama ang mama niya? Iyang si Lanelle ay matagal nang walang magulang at hindi kami katulong niya. Oo, mama namin ang kasama ni Lanelle at hindi niya yan mama, no? Paliwanag ni Eliana na naiinis ang boses na sinipat si Lanelle. Opo, nagkakamali lang po kayo. Paliwanag din naman ni Lanelle. Napatango ang mga ito at pati yung Michael na napakomento. Ang layo mo sa pinsang kambal. Mahirap isipin na pagpipinsan kayo. Papangit kasi. Sabat pa ng nakablonde at nakangiting nangaasar sa kambal. Sa inis ni Eliana ay nilapitan ng babae at hinablot ang buhok dahilan na magkaroon ng away. Napapunta patuloy ang tita Rosa ni Lanelle dahil napatawag ang dalawang anak dahil sa ginawang pag-aaway. Kaya sa loob ng biyahe ay pinagalitan ng kambal at kay Lanelle ibinuntong ang galit ng mga ito sa nangyari. Ginupit ang mahabang buhok ni Lanelle ni Eliza habang pumipigla siya ngunit hinawakan siya ni Eliana at nakadagang nakaupo ito sa kanya. Nasa loob siya ng kwarto niya, nakahiga sa sahig. Nagmamakaawa na tigilan ang ginagawa ng mga ito. Nagdahil sa'yo kung bakit kami nakapag-away. Piling mo kasi ang ganda mo. Gigil na sabi ni Eliza habang ginugupit ang buhok ni Lanelle. Bakit ako? Hindi ko naman kasalanan ang nangyari. Tama na, tama na. Iyak ni Lanelle ngunit wala siyang nagawa. Hindi ko alam bakit ganito kayo sa akin. Magpinsan naman tayo magkadugo. Bakit? Anong bakit? Tinatanong mo pa yan? Natatawa ang sabi ni Eliza na parang nababaliw habang ginugupitan ng buhok ni Lanelle. Nang dahil sa'yo kung bakit kami nagkakaganito. Atribida ka kasi at feeling ang ganda mo at ang talino mo. Kaya huwag mo kaming gagalitin, Lanelle. Dahil kung hindi sa pagkup-kup namin sa'yo, nako siguradong walang saysay ang buhay mo. Sabat pa ni Eliana na natutuwa sa ginagawa kay Lanelle. Napatitig na lamang si Lanelle sa salamin. Naluluha. Ang kanyang hanggang balikat na buhok ay hindi na mailarawan. Hindi pantay ang pagkakaputol sa buhok niya at ang may isang gawin niya ay gupitin ito na gupit lalaki. Pinahid na lamang nila mga luha sa mga mata. Namumugto na iyon at sobrang sakit kasama ng sama ng loob. Kinuha niya ang gunting at inayos ang gupit ng kanyang buhok. Nagulat naman ng tita Rosa niya na makita si Lanelle nang umuwi ito galing trabaho. Oh, ano nangyari sa'yo at ba't ganyan ang buhok mo? Gustong aminin na Lanelle ang totoo sa kanyang tita pero natatakot siya na mas malala pa ang gawin ng mga anak nito sa kanya. Magtitiis na lamang siya hanggang makapagtapos siya. Nakita naman niya natatawa ang kanyang mga pinsan. Nako mami, siguro nawawala na sa isip yung si Lanelle. Kita niyo nga gupit lalaki. Tawa pa ni Eliza, tumama rin lalo si Eliana. Napansin nilang natatawa na nga ang tita Rosa niya at gustong sigawan nila nilang kambal sa inis at galit na nararamdaman niya. Ngunit nilunok niya lamang ang mga salitang nais kumawala. Aalis na po ako, may klase pa po ako. Magalang na sabi ni Lanelle at nilampasan ng mga ito. Nang marating niya ang paaralan ay lahat na patingin sa gawin niya. Ang ilan ay gulat sa mga taong nakikilala siya at ilan ay bumubulong pa. Hindi naman yan pinansin ni Lanelle. Nagtungo siya sa kanyang klase. Sinalubong siya ni Michael na nagtataka. Ayos ka lang ba, Miss Sandoval? Tanong nito sa kanya pagkalapit. Opo. Nakangiting sagot naman ni Lanelle. Ayaw niyang kinakaawaan siya ngunit hindi na ata yan mawawala sa kanya dahil sa kalagayan na meron siya. Iyang buhok mo, pagpupunan nito. Hindi niya alam bakit parang feeling close itong si Michael sa kanya na noong last week lang ito lumipat sa kanilang subject dahil parehong business management ang kanilang kurso. Gusto ko lang ng ganitong hairstyle, parang bagay sa akin
Pagsisinungaling pa ni Lanel. May kailangan ng pala akong gawin. Okay, pero ayos ka lang ba talaga? O sisa ni Michael na para bang napansin nito na hindi siya maayos. Tumango naman si Lanel at ang kanyang paningin ay napunta sa may pintuan kung saan naroon si Jude. Napatingin ito sa kanya na nakakunot ang noo bago tumingin kay Michael. Jude! Tawag ni Michael na nilapitan ng kaibigan. Pumunta naman si Lanel sa bakanting upuan at kinuha ang note. Napansin niya ang bulungan ng mga kaklase niya na alam niya na kay Jude ang mga usapan ng mga ito. Napatingin siya sa may pintuan at naroon pa rin si Jude kausap si Michael. Ngunit pansin niya rin ang pagtingin nito sa gawin niya. Nakaramdam siya ng inis na siguro ay siya ang usapan ng mga ito at nilalait. Humigpit ang hawak niya sa ballpen at sinamaan ang tingin si Jude nang sumulyap sa kanya. Siguro, hindi nga talaga ganoong kabuti ang lalaki. Katulad din lamang ito ng mga taong naroon. Pagkatapos ng dalawang subjects ni Lanel, ay nagtungo siya sa library dahil vacant hour niya iyon. Kailangan niyang mag-study dahil wala na siyang oras mag-study pagka-uwi sa bahay ng tita niya. Marami pa siyang gagawin. Maglalaba, maglilinis ng bahay, pupunta pa siya ng palengke, magluto ng pagkain at tupiin ng mga damit. Araw-araw siyang pagod at minsan nakakatulog siya sa klase kaya madalas siyang napapatawag during class. Gusto niya na sumuko sa pag-aaral sa pagod na nararamdaman kasama pa roon ang pagmamalupit sa kanya ng mga pinsan niya. Habang seryoso siyang nagsastudy, ay nagulat siya nang may umupo sa tabi niya sa kung saan nasa gilid siya nakaupo na table na tago dahil nais niyang mapag-isa. Nagulat siya nang si Jude iyon. Isang bote ng apple juice ang nilapag sa may gawin niya. Tininan lamang iyon ni Lanel. Nagtataka siya kung bakit siya inabutan niyon ni Jude. Ayos ka lang ba? At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayo magaganap sa unang encounter ni Jude at Lanel? Anong klaseng paghihirap pa kaya mararanasan ni Lanel mula sa mga pinsan niyang kambal na maldita? Paano niya haharapin ang mga ito? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!